Sa isang tahimik na baryo ay may isang biyudang ina na naninirahan kasama ang kanyang sanggol at ang kanilang alagang aso na si Dantay. Hindi ordinaryong aso si Bantay. Bata pa lamang ito ay pinalaki na ng babae kaya't napakalalim ng kanilang samahan. Kilala si Bantay sa pagiging mabait, matalino at napakatapat. Araw-araw, habang abala ang babae sa mga gawaing bahay o pamimili sa palengke, si Bantay ang naiiwan upang magbantay sa kanyang sanggol. Kahit sino sa baryo ay humahanga sa aso dahil tila naiintindihan nito ang bawat utos ng kanyang amo. Isang umaga, kinailangan muling pumunta ng babae sa bayan upang bumili ng pagkain at gamot para sa kanyang anak. Bago siya umalis, ay maingat niyang pinatulog ang sanggol sa maliit nitong kuna. Lumapit si Bantay at tahimik na humiga sa tabi ng bata. Hinaplos ng babae ang ulo ng aso at gumiti. "Babantayan mo muna ang bunso, ha? Babalik din ako agad." Kumawag lamang ng buntot si Bantay na tila naiintindihan ng lahat. Pagkaalis ng babae ay muling naging tahimik ang bahay. Ngunit hindi nagtagal, may isang malaking ahas na gumapang mula sa damahan papasok sa silid. Dahan-dahan itong lumapit sa kuna ng sanggol habang inlalabas ang matutulis nitong pangil. Agad itong napansin ni Bantay. Tumayo siya at tumungol ng malakas bilang babala. Ngunit hindi umatras ang ahas. Sa halip ay lalo pa itong lumapit sa natutulog na sanggol. Walang pag-aalinlangang tumalon si Bantay upang harangin kang ahas. Nagsimula ang mabangis na labanan sa loob ng silid. Nagbagsakan ng mga gamit, napunit ang mga damit ng bata at natumba ang kuna habang pilit na pinoprotektahan ng aso ang sanggol. Ilang beses ding nasugatan si Bantay sa laban, ngunit hindi ito sumuko. Sa huli, napatay rin niya ang malaking ahas bago pa nito masaktan ang sanggol. Pagod at sugatan, humiga si Bantay sa ilalim ng kama habang bantay pa rin ang kanyang tingin sa bata. Punong-puno ng dugo ang kanyang balahibo dahil sa matinding laban. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na ang babae mula sa bayan. Ngunit pagpasok pa lamang niya sa silid ay halos mawalan siya ng malay sa kanyang nakita. Magulo ang buong kwarto, wasak ang kuna, naggalat ang mga damit at may dugo sa sahig. "Anak ko!" sigaw niya habang nanginginig sa takot. Biglang lumabas mula sa ilalim ng kama si Bantay, duguan ang bibig nito at tila pagod na pagod. Sa sobrang takot at gulat, agad inisip ng babae na pinatay ng aso ang kanyang anak. Hindi siya nag-isip ng mabuti. Sa matinding galit ay dinampot niya ang isang malaking kahoy at paulit-ulit nang hinampas si Bantay. Hindi lumaban ang aso. Tahimik lamang nitong tinitigan ng kanyang amo habang unti-unting nanghihina hanggang sa tuluyang itong mawalan ng buhay. Humahagulog na hinanap ng babae ang kanyang sanggol. Ngunit maya-maya ay narinig niya ang mahinang iyak sa tabi ng kama. Mabilis siyang lumapit at doon niya nakita ang kanyang anak, ligtas at buhay na buhay. Sa ilalim naman ng kama ay nakita niya ang katawan ng isang malaking ahas na pira-piraso at puno ng kagat. Biglang nanlamig ang buong katawan ng babae. Unti-unti niyang naunawaan ang nangyari. Hindi pinatay ni Bantay ang kanyang anak. Iniligtas nito ang sanggol mula sa ahas. Napaupo ang babae habang yakap ang kanyang anak at tuluyang napaiyak ng malakas. Lumapit siya sa walang buhay na aso at inakap ito ng mahigpit. "Patawarin mo ako, Bantay! Patawarin mo ako!" Umiiyak niyang sambit. Ngunit huli na ang lahat. Hindi na niya maibabalik pa ang buhay ng tapat na aso na handang magsakripisyo para sa kanyang anak. Mula noon ay araw-araw niyang dala ang matinding pagsisisi sa kanyang puso. Gumawa siya ng maliit na pundod para kay Bantay sa harap ng kanilang bahay bilang pag-alala sa kabayanihan nito. At tuwing naaalala niya ang nangyari,
Isa lamang ang kanyang napapagtanto. Maraming beses sa buhay na agad tayong humuhusga dahil sa galit, takot o maling akala. Nasasaktan natin ang mga taong walang kasalanan dahil hindi muna tayong naglaan ng oras upang unawain ang katotohanan. Kung minsan, sapat na ang ilang sandali ng pagtitimpi upang maiwasan ang habang buhay na pagsisisi.